Ito ang umpisa ng pagbabalik loob nyo at pagkakasundo kung bigay mo na ang iyong pagpapatawad para kay Aling Mayet. At sana naman, kung ano man nangyari dito, nangyari sa hospital, ay maayos natin ito. Salamat po. Marami pong salamat sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Alam mo, Jennifer, Brian, Aling Mayet, pati na rin sa'yo, Marie, napakaganda nung binigay na payo ng ating mahal na trio, Tagapayo. Tama ang sinabi ni Father, hindi na magandang magsisihan pa tayo. Kunin na lamang natin itong pagkamatay ni Denver na leksyon para sa atin. Aling Mayet, alam ko po, masakit para sa inyo na maagang nagkaroon ng karelasyon ng inyong anak, pero ito nga po yung sinasabi namin na pagka ganun pong nabuntis na, wala na po tayong magagawa, magsisihan man tayo, hindi na po maiaatras yung batang nasa loob na po ng tiyan, kundi ang magagawa na lang naman natin bilang isang ina ay habaan pa ang pasensya natin at unawain at tanggapin na ito na ang naging pinili ng ating anak, naging desisyon niya. Suportahan na lang natin. Pero ako po sumasang-ayon sa ating tagapayo, Jennifer, na mabuti na munang nandun ka sa iyong ama. Dahil meron ka pang anak na 6 na buwan pa lang ngayon. At Brian, sana kung talagang mahal mo si Jennifer, tulungan mo siyang mapalapit sa iyong ina. At ituro mo rin sa iyong ina na makita ang kagandahan ni Jennifer. At Aling Mayet, hindi po yun mangyayari kung hindi po ninyo tutulungan si Brian. At bilang kayo po ang ina, ano po sa palagay ninyo ang magiging solusyon sa problemang ito ni na Brian at Jennifer? Tawad. Masakit din po kasi kay Jennifer ang mawala ng anak. At alam ko pong masakit din po sa inyo dahil apo niyo po yun. So wag na po tayong magsisihan. Jennifer, patawarin mo ako. Kung nagkamali ako. Sorry, sir. Tawaran mo sana ako, ha? 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 Oo. Ano ang iyong desisyon, Jennifer? Tatawarin ko na po sila. Pero mas maganda po, doon muna po siya sa nanay niya. Ayoko muna pong magsama kami. Kasi masakit pa po yung ginagawa niya sa akin dalawang mag-ina. Kaya gusto ko muna pong mas maganda doon na siya sa nanay niya hanggang sa makaisip ako ng ano, maganda. Total, may mag-aalaga naman po sa mga anak ko, yung mga kapatid ko yun. At nandyan naman ang iyong kaibigan na si Marie para gabayan ka. Marie, maraming salamat sa ginagawa mong pagmamalasakit at sana huwag kang mapagod sa pag-alalay, sa paggabay kay Jennifer. At sana rin, Jennifer, maisip mo na ang importante sa lahat ay ang relasyon mo sa Diyos, sa iyong sarili, at sa iyong anak. Hangad namin na maging maayos ang buhay mo. At kung kailangan mo ng tulong, gusto mong makausap si doktora, pwede ka namin din bigyan ng counseling. Maraming salamat po sa inyo at hangad namin ang maayos at magandang buhay ninyo. Amina na po tayo mga kapatid
importanteng leksyon sa buhay ang natutunan po natin ngayong hapon, mga kapatid. Kung ikaw ay magiging isang ama, dapat alamin ang bagong buhay na papasukin. Kailangan pong maging handa sa napakalaking responsibilidad na gagampanan. Pero kung sadyang hirap po sa buhay, hindi po masama ang lumapit sa ating mga magulang para po humingi ng tulong o payo. Pero pakatandaan, anuman po ang kanilang sabihin, sa bandang huli, desisyon mo pa rin ang dapat na sundin. At sana po, maging kaugalian po natin ang magtanong, mag-usisa, o maging mabusisi po at mapagmatsyag dahil ito po ang tutulong sa atin para po tayo ay magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Huwag po sana tayong basta na lang naniniwala sa bawat pamahiin po na naging kaugalian na ng karamihan. Hindi po namin sinasabi na ito ay masama, ngunit wala pa rin pong makakapagsabi na ito nga po ay tama. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang taong matalino ay hindi nagmamarunong, kundi nagtatanong. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you rin sa aking co-host na si Hans Marcel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ganun din sa ating mga certified sausawero at sausawera dito sa ating Broadway studio. At sa ating mga bisitang nagpaunlak po ngayong araw na ito, maraming salamat. At syempre sa inyo pong lahat na patuloy po ang pagsuporta at sumusubaybay sa mga tunay na kwento po ng buhay na tanging dito nyo lamang po napapanood. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Siyang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Lunes, martir na mister, kasama sa iisang bubong ang kalaguyo ni Mrs. Bakit po ninyo tiniis ng 8 taon na kasama nyo sa bahay yung lalaking yun? Tinatangka niyo yung asawa ko na papatayin. Pag hindi mo ako tinama, sabi na ganun, papatayin ko lahat mga anak mo. Ikaw may kagustuhan na patirahin mo ako sa bahay, ah. Kanya-kanyang kwento, pero sino ang nagsasabi ng totoo? 7 buwan kang nawala. Hindi po ninyo hinanap, Mang Eduardo? Namimigay niya ako. Hindi na kami pinaglalaban. Ang sabi po ni Ruth, pinilit nyo siya. Hindi ko po siya pinilit. Diretsa ang tanong, Ate Ruth, gusto mo rin si Joselito? Face to Face, ngayong Lunes, 4:30 p.m. bago ang T3, dito lang sa TV5. Face to Face was brought to you by Ever Bilena, Beauty in You.